Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, share ko lang sa inyo yung so far, ito yung pinaka-worst na day sa akin. So, nakabasag ako umagang-umaga, nakabasag ako ng yung lagayan nila ng tubig. So, diyan sila kumukuha, parang pitchel. So, diyan nilalagay yung tubig na mainit para kapag malamig na, pwede na nilang inumin kasi nga hindi sila bumibili ng mineral water. So, yung tubig pinapakuluan lang and isasalin dun. And yun na yung iniinom nila. So, pagkagising ko ng alas 5 ng umaga, yun agad yung una kong ginagawa. Magsaing and then yan yung pangalawa, maglipat ng tubig sa pitchel. Hindi ko alam. Nung time na yun, doon ko naman yan nilalagay parati sa lababo para malagyan ko ng tubig, masalin ko. Pero nung time na yun, nilagay ko siya sa gilid, natumba siya ng konti. Tumama siya doon sa ng oven, sa parang plate ng oven. And yung niya, nabasag talaga. Konti lang yung basag, pero nag-crack talaga siya. Kala ko nung una, plastic yan kasi sobrang gaan. Pero yun pala, siya, glass na manipis lang. So, nabasag siya and hindi ko alam kung anong gagawin ko nung time na yun. So, nilagyan ko pa din ng tubig, nilagay ko dun and nag-iisip ako kung anong gagawin ko, kung aantayin ko ba yung amo ko sa tanghali bago ko sabihin or ngayong umaga na, kasi iniisip ko pag tanghali pa baka mapagalitan na ako kasi nga pwedeng yung mga bubog-bubog dun kasi nga may mga nahulog na bubog. So, pwedeng yung mga bubog-bubog nun is mainom nila. So, kaya final na yung decision ko na sabihin ko sa umaga. So, pagkatas nun, tinuloy ko lang yung trabaho ko, nagluto ako ba, so niluto ko na yung ibang pagkain and wala na ako sa wisyo guys kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nakasira ng gamit. Last ko nasira, ano ba yung nasira ko na last? Nung taglamig pa yun yung jacket din, hindi naman yung sinasadya. So, wala talagang big deal yun. Talaga, nasira ko talaga. So, parang wala ako, lutang ako sa sa utak. Gumagawa lang ako, pero yung isip ko nandun, and parang inaantok pa ako. Pero nung time na yun, ang haba ng tulog ko, 7 hours. So, napaso ako. So, ang laki, diba? Ang laki yan. Malaki. So, yan siya muna. Ayan. Nasunog yung balat and then natuklap. So, ayan, na yan ngayon, yung laman na sa loob. Ayan. So, hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Ayan. So, sobrang hapdi niya. And una, napaso. Pangalawa is, nagtatanga-tangahan ako. Ito, nabanlian ng tubig na mainit. So, umaga pa lang. Alas 6 pa lang yun. And then, next is, ito. Kita nyo yan? Kita nyo yan? So, sa isang araw na yun, ang daming nangyari. Yung gusto ko nang umiyak ilang beses hindi ko alam kung anong meron nung araw na yun, pero ilang beses na akong muntik-muntikan mahiwa yung kamay ko. Ilang beses, hindi ko alam kung bakit. So, inaano ko naman yung sarili ko, inaano ko na, lang to, nagfo-focus ako, pero na-aksidente talaga. Hindi ko lang alam kung bakit. So, alam nyo guys, pagka ganon, yung iba nadidesperate or nadidesperada na parang gusto mo nang maiyak kasi mula umaga nakakaramdam ka na ng mga sakit-sakit hanggang hapon. So, ilang beses na ako mapasok-pasok niyan buong araw. Hindi ko alam. So, ang ginawa ko is iniisip ko na lang, parang kinalma ko yung sarili ko. Iniisip ko, hindi kasi ganyan yung ginagawa ko. Hindi, lang yan. Medyo nagkamali ka lang. Matatapos yung araw, matatapos din yan. So, yun yung iniisip ko. Parati kong iniisip na yung mga nangyari sa'yo ngayon, pagdating ng araw, tatawanan mo na lang yan. So, yun yung iniisip ko. Ito, nahiwa yan ng napaso din yan ng lutuan ng tinapay. So, ang dami talaga. Hindi ko na mabilang. Yung mga, ito nga, nabura na lang siya. So, yun talaga dito, talaga sobrang dami dito. And ito, war freak ako dati. So, nakipag-away ako sa Manila. Naman kasi yun, diba nga, sa mall ako nagtatrabaho. So, alis ako ng bahay alas 10. Makaka-uwi ako alas 10 din ng gabi. And, syempre, naka-makeup. Kasi sa mall nagtatrabaho. Yung mga tambay na babae na walang ginawa, may ginagawa naman sila. Pokpok nga. Sorry. Sila nagtatrabaho sa bar. So,
pinag-iinitan nila ako. Hindi ko lang alam. Basta pinag-iinitan nila ako. Matagal na, bago pa lang ako dyan sa lugar na yan. Kasi squatter kami. Pagdating ko pa lang galing probinsya, nung unang beses na tumapak ako, sabi na agad sa akin, ay, maputi. Sabing ganun. Ini-expect nila maitim ako. So, sabi, ay, maputi. Tapos, tahimik lang ako. Tapos, hinahayaan ko lang ng hinahayaan. Pero, na-insecure hanggang sa dumating sa time na pinag-initan na nila, naghanap na sila talaga ng paraan para patulan ko sila. And pinatulan ko nga, kasalanan ko din. Kasi parang sabi nila sa akin, yung utak mo, ano ka, bugok, sabing ganun sa akin. Parang sa Facebook, sabi, ang bobo mo. Alam mo yun, sinabihan akong bobo, tapos yung nagsabi sa akin, hindi nakagraduate ng elementary. Hello? Tapos, di syempre, ako, na-stress ako doon, or pinatulan ko. Ano pa lang ako noon parang mga 20. Sabi ko, sige, tanggapin natin na nabobo ako, pero at least may pinag-aralan ako kaysa sa'yo. Sabi ko ba sa kanya. At saka marangal yung trabaho ko, nagtatrabaho ako, and then sa day off ko, nag-aaral ako, ikaw. Sabi ko ganun sa kanya, ikaw, pokpok ka? Sabi ko, kung hindi ka pa sasayaw sa bar, kung hindi ka pa makikipag-table, kung hindi ka pa magpaano, hindi ka magkakapera, ang dami naming friends sa Facebook, lahat yun na pinagtatawanan siya ng mga friend niya kasi nga nalaman na pokpok nga siya. So, promise, totoo yan. Talaga siya, yun yung trabaho niya. So, nagalit siya sa akin, tapos, ang dami na, kasi may jowa ako noon, taga Miescor, yung parang PLDT, sabi, ilan yung lalaki mo dyan? Sabi ganun sa akin, ilan, parang alam mo yung, ewan ko ba nung time na yun, ba't ko pinatulan yun? Siguro na, batang edad pa din ako, yung parang mapusok pa ba, yung hindi kalmado. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo yung ginagawa mo, i-brush mo yung sarili mo kasi kadiri ka na. Napikon siya, guys. Sobrang galit niya sa akin. Sabi niya, manda ka talaga mamaya pag uwi. And then, hindi niya ako nakita nung gabi. Pag umaga, kakagising ko lang, pinuntahan ko yung bata na nagtatapon ng basura, pinapatapon ko yung basura ko, and yung iskinita is ganito lang kalaki, sakto lang ako, nakatalikod ako, hinila talaga tong buhok ko agad, syempre magkabila ang hollow blocks, so tinukod kong ganun, kaya magkabilaan yung gasgas ko dito, ayan, and dito, magkabilaan yan, syempre, nung time na yun, wala akong bra kasi lumalabas ako ng bahay, hindi ako nagbabra, hindi ako sanay nagbabra sa Pinas. So, hindi ko alam kung anong didipindihan ko, yung buhok ko ba na nasambunutan o yung dede ko nakita yung utong. Gantong-ganto lang talaga ako. And then, ang dami pang nagbabraha nung time na yun, nagbabaraha. So, ang nangyari is, nung nabaklas niya na ako sa iskinita na yun, nakaharap na ako sa kanya, nahawakan ko na yung kamay niya. And yun na, binali ko na yung kamay niya. And sa sobrang gigil ko talaga, sinira ko yung damit niya. And nakita ko yung kwintas niya. Talagang ginanon ko, tinutol-putol ko talaga sa sobrang gigil ko sa kanya. And then, di pag uwi ko, nakita ko na dumugo nga to. Di nagsuot ako ngayon ng bra. Nagsuot ako ng bra, nagpalit ako ng damit. And then, bumalik uli ako doon, nag-round 2 uli kami. Sabi ko sa kanya, lumaban ka ng patas kasi kanina nakatalikod ako. Rambol uli kaming dalawa doon. Malaki yun siya sa akin. Pero syempre, iniisip ko, ang ingay ko. Tutulog yung amo ko. Iniisip ko, puta, ba't ako magpapatalo? Mamamatay ako sa ganyan. Parang iniisip ko, hindi pwede. Ba't mo ako sasaktan? Wala ka namang pinakain sa akin. Kaya round 2 talaga. Tapos, nagkagulo na. Syempre, nagkagulo na. Teritoryo nila yan dyan Kanila talaga. And kami dayo lang kasi probinsyana, diba? Taga Negros. Pero nung time na yun, ang dami nila and ako lang mag-isa. So, nagulat yung kapatid kong lalaki kasi nga alas 10 yun nangyari. Nagulat na maingay dun sa labas. And then, pagtingin niya, nandun na nakipagrambulan na ako. Marami yun sila, mga pokpok. Parang 4 sila ata and ako lang mag-isa. Pero nung time na yun, kapag kasi nasasaktan ako, dun ako tumatapang. So, nung time na yun, wala na akong pakialam kung nasasaktan ako. Basta puta, talagang rumble talaga. And yung time na yun, gigil talaga ako sa kapukpukan nila. Hate ko talaga yun. And then, nung time na yun, nasira ko nga yung panty niya kasi talagang, alam mo yung naninira ako ng gamit siya. Ito, buhok ko yung inaano niya. Basta, ginugudgod niya ako. Hindi ako marunong magsambunot Ako sa kanya, nanununtok ako. And then, yung mga damit niya, yung pinagsisira ako. Sa sobrang gigil ko talaga, nakarami ako nasira. Panty niya, bra niya, lahat-lahat sira to talaga. And then, sa sobrang gigil ko, kwintas ko, makita ako.
And then, yun nga, nagkaroon ako nito. So, hanggang ngayon, hindi kami nagpapansinan ng mga kapamilya niya dyan. Pero, dati best friend yan sila ng mga kuya ko. Kasi yung kuya ko, tatlo, at dalawa dyan, at tatlo pala. So, kaanuhan yan sila, kaanuhan. Tapos, ayun nga, nung dumating ako, parang naagaw siguro yung attention. Parang ganun. So, balik tayo dun sa kwento. So, iniisip ko na lang, kaya, kahit maraming nangyari sa akin nung araw na yon na maraming nasunog, iniisip ko na lang, ay, sa huli, tatawanan ko lang itong mga pinagdadaanan ko nito. Yun na lang yung iniisip ko. And kanina nga, sinabi ko sa bata, nung nakaraan, sinabi ko sa bata na may sugat ako. Tapos tinignan niya, pula lang kasi to pero may balat pa. Sabi niya, ano lang yan, insect bite, nakagat lang daw ng mosquito or ano, kaya lumobo daw. Tapos, nung natulog ako kagahapon, and nabaklas yung balat, hindi ko naman sinasadya, basta nabaklas na lang. So, pagkabaklas, edi nagtuloy-tuloy na, and kadiri talaga tinatanggal ko yung balat kanina. Sinabi ko ulit sa bata, sabi ko, tignan mo, sugat na talaga. Yung bata kasi concern yan sa akin kapag may mga sugat-sugat ako, nilalagyan niya yan ng band-aid. Alam mo yung artificial na band-aid, kukuha siya ng scotch tape, lalagyan niya ng papel na parang band-aid talaga. And then, ilalagay niya yan dito sa sa sugat ko, ganun niya ako kamahal. So kanina sabi ko sa kanya, may sugat ako. Tapos ayun nga, tinignan niya. Sabi niya, huwag kang magsuot ng band-aid. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, hindi pwede kasi may uod, bawal. Kadiri kasi talaga, nakikita yung laman sa loob, pati yung dugo-dugo. Tapos napansin ng amo ko, sabi niya, ano nangyari dyan? Sabi ko, nung nakaraan, sinabi ko sa kanya na, yun nga, kumukulo yung pagkain, and then yung usok nun dumiretso dito. Ganto lang. Hindi to talaga napasok ng ng apoy. Ano lang to, usok lang siya. And then sabi niya, ganun. Tapos naputol yung usap namin kasi nga yung bata, kinausap na ako. So sabi niya, kailan niya nangyari? Sabi ko, nung nabasag ko yung pichel. Tapos sabi ko, nagtuloy-tuloy na yung nun, sabi niya. Tapos tumawa siya. So, ayun lang, na-share ko lang yung kaya, nag-sorry lang ako. Hanggang ngayon, hindi pa kami nakakabili ng pampalit. Pero sabi ng amo ko, bibili daw siya. Hindi ako nagbayad, hindi ako sanay. Char, hindi. Gusto ko magpalitan, pero ayoko. Kasi nga, mamimihasa. Kapag kaya naman sa pasensya muna. So, tignan nyo guys, yung katawan ko. Kita nyo yan? Ano yan sa swimsuit, and then ito yung sunog ng araw. Dito mas malala kasi namalat na talaga, namalat siya sa sobrang sunog. Ayan. So, ayan. Yung mukha ko lang yung hindi nasunog kasi nilagyan ko ng sunblock kasi yung pati yung liig, pero yung dito hindi ko nilagyan. So, ayun na. I-vlog ko sa inyo kung ano yung paano pumunta doon sa pinuntahan ko para makapunta din kayo. So, thank you guys for watching, and I love you all. Bye-bye.